Nahulikam ang tensyon sa pagitan ng ilang magsasaka at grupo ng mga gwardya sa Talisay, Negros Occidental. Kuha yan sa Barangay Dos Hermanas. Ang ugat daw ng tensyon, ang umano'y pananakit at harassment ng isang gwardya sa anak ng isa sa mga magsasaka. Git naman ng security agency, walang pananakit na naganap. Pinairal daw nila ang maximum tolerance kahit bayolente raw ang mga magsasaka. Inireklamo naman ng mga magsasaka ang mga pulis na wala raw ginawa sa insidente. Pero sabi ng pulisya, wala silang nakitang harassment. Naroon ang mga magsasaka para ipaglaban na mabawi ang lupa mula sa nagre-renta sa kanila. Ayon sa mga magsasaka, taong 2002, nang pumayag sila na rentahan ng isang negosyante ang kanilang lupain sa loob ng isang taon. Pero hindi pa rin daw ibinabalik sa kanila ang lupain, kaya nagpadala sila ng demand letter sa Setyembre ng nakaraang taon. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng nagrerenta sa lupain. Dalawang arestado matapos mahulihan ng baril sa isang COMELEC checkpoint sa Cabiao, Nueva Ecija. Sinita sa Barangay Santa Ines sa magpinsan dahil wala silang suot na helmet at walang plaka ang kanilang motor. Tinangka pa raw ng isa sa kanila na bumunot ang baril kaya pinadapa sila ng mga pulis. Nakumpiska sa mga suspect ang baril na may mga bala at 2 sachet ng shabu. Nakakulong na ang mga suspect sa Cabiao Police Station. Naharap sila sa mga reklamong paglabag sa Omnibus Election Code at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Batay sa pinakahuling datos ng PNP, nasa 274 na ang mga lumabag sa election gun ban simula January 12. Karamihan daw sa mga nahuli sa Metro Manila, Central Luzon at Central Visayas. Inspiration ng ilang kapuso at Sparkle Stars this 2025. Nanguna dyan si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Sa Facebook page, shinare niya ang isang Pilates video habang ginaguide ng kanyang instructor. Stand out ang flexibility at strength ni Yan sa reformer machine. Nice! Getting back to her healthy routine naman ang peg ni Sparkle Star El Villanueva. Mula sa workout, massage at colon cleanse, sabi niya it's all about loving yourself. Nakasama rin niya sa burpee session ang boyfriend na si Derek Monasterio at si Isabel Ortega. Iniutos ng Pasig City Regional Trial Court na ilipat sa pampublikong ospital si Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi yan sa GMA News Online ang kampo ng complainant sa kasong qualified human trafficking laban kay Kibuloy. Wala raw court order ang pananatili ni Kibuloy sa isang pribadong ospital kaya dapat siyang ibalik sa government hospital. Nitong Sabado nang dalhin sa Rizal Medical Center si Kibuloy matapos umunong mahirapang huminga. Ililipat siya kalaunan sa pribadong ospital ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa abogado ni Kibuloy, magaling na ang pneumonia ng pastor pero hindi pa rin tumitigil ang kanyang ubo. Sa bail hearing kahapon, sumailalim sa cross-examination ang naghain ng kaso na si alias Amanda. Itutuloy ang pagdinig sa February 6. Nanindigan si Senadora Grace Poe na kumpleto at walang mali sa naging proseso ng pagpasa ng 2025 national budget. Si Poe ang chairperson ng Senate Finance Committee na nanguna sa pag-aaral at pagdepensa sa budget. May unang balita si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. But in terms of stages, from BICAM report na blanco and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Sinubukan namin siya ang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in?
Yeah? Ba't tayo niyo sumagot? Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isa na batas na General Appropriations Act, ang mga blanko sa BICAM report ay napunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Pinakamalaki riyan ang budget para sa NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Ang sabi ng mga komikosyong mambabatas na punan ng mga blanco sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang BICAM report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito. From BICAM, ang nagda-draft, Senate or Congress for the enrolled bill? Both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. It's complete. Sinabi naman ni Senate President Chisa Escudero na may probisyon sa Bicameral Conference Committee report na kung may kaibahan ng BICAM report at ang enrolled bill ang masusunod. Naghahanda na ang ilang grupo na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng 2025 national budget. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Halabira, Iloilo, dahil this weekend sa Dinagyang Festival 2025 naman, makikisaya ang ilang Kapuso stars. Ngayong araw, biyaheng Iloilo City sina prinsesa ng City Jail stars Denise Laurel, Allen Ansay at Will Ashley. Bukas naman, sina Lolong Bayani ng Bayan stars Ruru Madrid, Shaira Diaz at Paul Salas sa Kapuso Fiesta. At sa Sabado rin, sina My Ilonggo Girl stars Jillian Ward, Michael Sager at Yasser Marta ang makikimit and greet sa Kapuso Fiesta. At sa linggo naman, January 26, ihatid ng GMA Regional TV at Synergy ang special coverage sa Dinagyang Festival 2025. May live streaming yan sa website ng GMA Regional TV. Tumutok din sa iba pang update sa social media pages ng GMA Regional TV, GMA Regional News at GMA Integrated News. Para sa mga dadaan sa Marcos Highway, abiso po, may aksidente roon. Sumalpok ang isang truck sa concrete barrier. Live mula sa Pasig City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Kanina nga, naabala yung maraming mga motorista dito sa Marcos Highway. Pero katatapos lang ngayon, maklear itong 10-wheeler truck na naaksidente kanina dito sa eastbound lane ng Marcos Highway. Mga pasado alas 5 ng umaga ito nangyari. At ito ay sasakyan ay sumalpok nga rito sa concrete barrier sa may U-turn area sa eastbound ng Marcos Highway dito sa may bahagi ng Barangay Santolan sa Pasig. Nagdulot ito kanina ng pagbagal ng daloy ng mga sasakyan dahil 2 lane lang yung nadaraanan kanina dahil nakabalagbag sa gitna ng kalsada yung 10-wheeler truck. Nagkaroon din ng bottleneck. Sabi ng driver ng truck ay madilim daw nung sa paligid kaya raw nangyari yung aksidente. Pero sa kabutihang palad, hindi siya nagtamo ng injury at wala rin siyang naapektuhang ibang mga motorista. Yun nga lang, nagkaroon ng damage to government property dahil nasira yung concrete barrier. Itong truck ay galing ng Caloocan at papunta ng Samar, bit-bit ang mga diaper na kanyang delivery. Pakinggan natin ang pahayag ng driver ng truck. Nabulaga ako sir, sobrang tuling kasi tas nung makita ko na may madadali ako sa sakyan. Sa barrier na sumalpok, hindi ko na alam kung saan ko ikakabig eh. Kundi sa barrier na kasi, madilim din kasi dito sir, hindi ko na kung na may mga barrier pala dyan. Iyan, iimbestigahan ng Traffic Bureau yung sanhi. Ito nga ang aksidente, pati yung magiging pananagutan ng driver kung meron man. At ngayon, yung traffic situation ngayon dito sa ating likuran, light to moderate itong eastbound lane ng Marcos Highway. Ito ang unang balita mula rito sa Pasig City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News.
Mga kapuso, mag-at-tukat tayo na habang mababang presyo ng ilang gulay. Live mula sa Marikina City, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, ano-anong gulay ang mura? Igan, good news nga para sa ating mga gulay lovers. Bumaba na po ang presyo ng gulay dito sa Marikina Public Market tulad na lang ng carrots, broccoli at Baguio beans. Sa karinderya ni Aling Loretta, chop suey ang isa sa mga putahing ihahanda niya ngayong araw. Bumaba na raw kasi ang presyo ng gulay Baguio kung ikukumpara noong December. Kaya pwede na raw ulit magdagdag ng gulay sa kanilang menu. Medyo marami na yung bigay namin compare dati kasi nga mahal dati. Yung dati namin serving medyo marami na ngayon. Ang 1 kilo ng kamatis mula 240 hanggang 400 pesos mabibili na ng 70 pesos ngayon. 40 hanggang 50 pesos na lang ang presyo ng Baguio beans at 120 hanggang 180 pesos naman para sa broccoli. Bumaba na rin ang presyo ng kada kilo ng sayote na nasa 30 pesos na. Pati na rin ang carrots na 90 hanggang 100 pesos na lang. Nagbaba rin naman daw ang presyo ng ilang gulay Tagalog, pero mataas pa rin yung Tagalog kaysa Baguio. Tulad na lang ng talong at ampalaya na bahagyang bumaba ang presyo sa 120 hanggang 130 pesos ngayon kumpara sa 150 to 200 pesos na presyo nito noong December. Pero bumaba man ang presyo ng ilang gulay sa palengke, umaaray pa rin ang ilang mamimili dahil hindi pa rin daw nila kinakaya ang taas ng presyo ng iba pang bilihin. Wala na akong mabili sa 500. Tingnan nyo, nagtsatsaga na lang tayo sa ganito. Hindi pa rin, kamatis lang ang bumaba. Tsaka kahit bumaba yan, sa araw-araw, mahal ang bilhin. Wala nang halagang 1,000. Igan, ilang tipid tips mula sa mga ilang mamimili na nakausap natin. Una, tansyahin kung gaano karami ba ang gulay na kakailanganin nyo kada araw. At pangalawa, iayon ang inyong ulam of the day sa mga gulay na mababa lang ang presyo. Yan ang unang balita mula rito sa Marikina. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Pinakakambahang lalo pang humina ang halaga ng piso kontra dolyar ayon sa Ibon Foundation. Batay sa kanilang forecast, posible itong bumaba sa 60 pesos kada US dollar. Dahil daw yan sa inaasahang pagbaba ng mga remittance o yung pinapadalang pera sa Pilipinas sa mga Pinoy abroad. Kasunod ang pagigipit ni US President Donald Trump sa mga immigrants sa Amerika. Pati na rin ang inaasahang paglaki ng trade deficit o pagdami ng mga ini-import kaysa ine-export. Wala pang pahayag kaugnay dito ang Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas. Kahapon nagsara ang palitan sa 58 pesos and 69 centavos kada dolyar. Balik bansa na ang 17 tripulanting Pinoy na pinalaya ng grupong Houthi matapos ang mahigit 1 taon. Pansamantala silang mananatili sa Metro Manila para sa mga medical procedures bago sila ihatid sa kani-kanilang probinsya. May unang balita si Jamie Santos. Matapos ang mahigit 1 taon, nakabalik na sa bansa ang 17 seafarers na dinukot sa Yemen noong November 2023. Sinalubong sila kagabi sa NAIA Terminal 1 ng mga opisyal ng gobyerno. When the ceasefire happened in Gaza, immediately they talked to the Houthis, sent the plane to collect our seafarers and bring them to Muscat. And from Muscat, ang nag-take over yung ating embassy. They had, of course, their medical checkup and the review of their documents. And immediately we booked them for this flight. So now we are happy that they are here. This is a very important topic for our president. You will remember, in December 2023, he postponed or canceled his trip to the UAE for the COP because it was just weeks after this. And he gave orders to Secretary Kakdag, to us, work on it. We did. Sa larawan mula sa Department of Migrant Workers o DMW, mahigpit na yakap at halik ang salubong sa mga pinalayan ng tripulanteng Pinoy ng kanilang mga pamilya. Hindi na iniharap sa media ang mga seafarer bilang protocol at para makasama na nila ang kanilang mga pamilya. This is what this exercise is all about tonight. It's more about the families reuniting
At nangyari na po yun, and we're giving them time to be together. Ayon sa mga opisyal ng ating gobyerno, in high spirits ang mga seafarer nang dumating sa bansa. Tuloy-tuloy naman daw ang assistance at pagbibigay ng benepisyo ng pamahalaan sa mga seafarer tulad ng financial assistance, psychosocial intervention, scholarship at livelihood. We provided the necessary financial and medical and even spiritual guidance along the way. But the assistance won't end here, no? We also provided, we will continue to provide the necessary assistance through our action fund, our humanitarian assistance as the days unfold. Some of them are symptomatic for some infections, not serious, but a lot of things can happen in 428 days. We don't even know if they had access to medical services while they were in captivity. So that's one, medical. Wala ho namang visibly in pain or anything. Tiniyak din ng DOTR na mare-renew ang kanilang mga seaman's book. Sisiguraduhin po namin na ito ay marirenew dahil kailangan siguro after makabalik sila, makasama nila yung kanilang pamilya at after having a good rest or vacation, ay pwede na silang bumalik ulit sa trabaho. Mananatili raw muna rito sa Metro Manila ang mga seafarer para sa mga medical procedure. Pagkatapos nito, ihahatid na sila sa kani-kanilang probinsya. Sagot daw ito ng pamahalaan katuwang ang kanilang manning agencies. Una nang nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Sultan ng Oman at ang kanilang gobyerno na namagitan at nakipagnegosasyon para sa ligtas na pagpapalaya sa mga Pinoy. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Mahigit 100 turista ang inaasam makikihalabira sa Dinagyang Festival sa Iloilo City ngayong weekend. Maki-advance pyesa tayo sa unang balita live ni John Sala ng GMA Regional TV. John? Igan, 100% ng handa ang Iloilo City LGU para sa Ingrande at World-Class na Dinagyang Festival 2025. Mula nga sa security sa festival hanggang sa paghahanda ng mga tribo na kalahok sa kasadyahan sa Kabanwahanan at Dinagyang Tribes Competition. Feel na ang Dinagyang Fever sa Iloilo City. Sa downtown area, may mga nakasabit na banderitas. Nakatayo na ang 4 na judging areas kaya nagpatupad ng road closure sa city proper area. Nailagay na rin ng General Services Office ang 78 portalets sa mga judging areas. Kabi-kabila na rin ang blockings ng 9 na mga tribo na kalahok sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Sabado, January 25 at 8 tribo na kalahok sa Dinagyang Tribes Competition sa Linggo, January 26. Para mapanatili ang seguridad sa Dinagyang, mahigit 7,000 security forces na binubuo ng PNP, AFP, BFP, Iloilo City DRRMO at iba pang law enforcement agencies at force multipliers ang nakadeploy na sa iba't ibang festival sites. The barometers of our success should be 0 major crime incident. Number 2, no street crimes. And number 3, efficient and effective security response on emergencies. Mahigpit ay pinagbabawal sa festival ang pagdala ng mga matatalim na bagay, baril at iba pang deadly weapons. Bawal ding magdala ng baso, lata at mga bote ng mga nakalalasing na inumin habang namamasyal. Mahigit 100,000 ang inaasang tourist arrivals ngayong taon ayon sa ICPO. Kahapon sa pinakaunang pagkakataon isinagawa ang traslasyon kung saan mula sa San Jose Placer Parish nagkaroon ng foot procession papunta sa Our Lady of Fatima Parish Church sa distrito ng Lapuz. Doon sinalubong ang imahen ng mga deboto at mga sumasayaw na tribo. Ang significance nito, traslasyon, is a movement, no? It brings to mind the life of a devotee na panglakaton na nag-journey kita. At it's very fitting kasi this year, declare si Pope Francis ng Jubilee Year 2025. Si John Paul, bit-bit ang imahe ng Senyor Santo Niño, taimtim na nananalangin habang isinasagawa ang traslasyon. Yung panalangin na maging successful, yung dinagyang, maging healthy yung aming pamilya, ako, yung mga abundant blessing na dadarating sa amin. Mamayang tanghali,
May gaganaping misa bago dalhin ang imahe ng Senyor Santo Niño sa Iloilo Fast Craft Terminal kasama ang imahe ng Berheng Maria para naman sa fluvial procession. Susundan ito ng solemn and foot procession ng Holy Family kasama ang mga deboto pabalik sa San Jose Placer Parish. Siyempre, hindi mawawala kada taon ang Dinagyang Food Festival na opisyal ng binuksan sa downtown area. Itinampok ang mga pagkaing tatak ng mga Ilonggo gaya ng inasal na manok, baboy, seafood, lechon, KBL o kadyos, baboy langka at marami pang iba. Every time we have that time, we really look for food that is originally from Iloilo. So we go to different mga food stalls or restaurants here in the city and in the suburbs. So I think Iloilo really deserves that award. Igan, mamayang gabi, aabangan din ang mga makukulay na performances sa Dinagyang Illumination kung saan may mga first-timers na kalahok kagaya na lang ng Hermosa Festival ng sa Zamboanga City at Tanglawan Festival ng San Jose del Monte, Bulacan. Makikidinagyang din sa weekend ng Kapuso Stars mula sa Lolong, Bayani ng Bayan, Prinsesa ng City Jail at May Ilonggo Girl. Yan ang latest dito sa Iloilo City. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Happy Fiesta. Kaugnay ng mga lindol ay yumanig kahapon sa Southern Leyte at Zamboanga del Norte. Makapanayam natin si PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Magkaugnay ho ba itong dalawang lindol na ito? Hindi po magkaugnay yung dalawang lindol kahapon. Magkaiba po yung generators po nila. Yung sa Zamboanga del Norte, most likely yung generator dito would be the Sulu Trench kasi medyo malalim, umabot ng 43 kilometers. Yung sa Southern Leyte naman, ang generator would be an offshore active fault west of Panaon Island. So hindi po sila konektado, wala pong kinalaman yung isa't isa. Nagkataon lamang po na nagkaroon tayo ng malalakas na lindol kahapon ng umaga. Pero tama lang ho bang magkasunod sila? Yes po. Again, we have 175 active fault segments and we have 6 trenches. And there is always this possibility na dalawa or tatlong active faults mag-move at the same time kahit dalayo po sila. Kamusta naman ho yung mga aftershocks, Director? For the magnitude 5.8 earthquake in Southern Leyte as of 4 a.m., nakapagtala po tayo ng 156 aftershocks. And the magnitude range would be from magnitude 1.5 to 2.9. And lahat po yan, wala pong nakaramdam. Yung instrumento lamang namin yung nakapick up. Yung sa Zamboanga del Norte naman, yung magnitude 5.4 kahapon, as of 4 a.m. kanina, nakapagtala po tayo ng 21 aftershocks. And the magnitude range would be from magnitude 1.8 to 2.2. Opo. Yung ating mga earthquake drill, Director, kasi dito daw sa Zamboanga City, nagka-panic attack yung ating mga estudyante doon. So, bagamat hindi nga natin mapepredict ang lindol, paano po nila ito mapaghahandaan? Again, dito po nakikita natin yung kahalagahan ng pag-participate po natin sa mga earthquake drills. Wag po natin itong... we really have to make this, we really have to participate in earthquake drills. Opo. Seryosohin. Kasi po, kapag may mga lindol, our actions would come out naturally. This habit forming and it builds muscle memory. So, kapag may lindol, manatili po tayong kalmado. Kapag nasa loob tayo ng bahay or nasa gusali, gawin po natin yung drop, cover, and hold. And kapag nasa labas naman po tayo, pumunta sa isang open area na malayo sa mga gusali, poste, at puno. And pagkatapos ng lindol, sundin ang evacuation instructions kung kinakailangan at makinig po sa mga opisyal na abiso mula po sa LGUs at advisories po galing po sa aming tanggapan. Opo. Unahin ng kaligtasan bago mag-selfie, no, Director? Tama po kayo. Opo. Maraming salamat, PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Ingat po. Maraming salamat din po. Tuloy pa rin daw ang commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty
ayon sa bagong U.S. Secretary of State. Sabi naman ng mga opisyal ng Pilipinas, mahalagang alyansa ng Amerika at Pilipinas para sa seguridad ng Indo-Pacific region. May unang balita si JP Soriano. Ecological disaster ang tawag noon ng ilang eksperto sa pagkasira ng mga coral sa Escoda Shoal na mahigit 70 nautical miles mula sa Rizal, Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa gitna ito ng napaulat na reclamation activities umano ng China roon. Dati nang sinabi ng DOJ, maghahain ang gobyerno ng Pilipinas ng environmental case dahil sa pagkasira ng yamang dagat sa West Philippine Sea. At sa ulat ngayon ng Reuters, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, malapit nang magpasya ang Pilipinas kung saang international platform maghahain ng kaso. Ani Remulla, maraming ebidensyang nakuha ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya. Posible ngayong taon ihain ang kaso na maghahabol daw ng danyos. Nagkausap naman sa telepono sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at bagong U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ayon sa U.S. State Department, pinag-usapan ng anilay delikadong mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea na nakakaapekto sa stability sa rehiyon at taliwas sa international law. Anila ironclad o matibay pa rin ang commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty kung saan obligado ang dalawang bansa na ipagtanggol ang isa't isa sa oras na magkaroon ng armadong pag-atake. Sabi naman ni Manalo na pag-usapan nila ni Rubio ang kahalagahan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas para sa seguridad at ikauunlad ng Indo-Pacific region. Umaasa raw si Manalo na mapanatili ang matibay na relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sa ngayon, binabantayan pa rin ang mga Chinese ship na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippine Exclusive Economic Zone. Noong Martes, ang BRP Suluan ng PCG ang nag-radio challenge sa mga barko ng China na nasa 60 to 70 nautical miles mula sa Zambales. Pinalitan na ito ng BRP Cabra na itinuloy rin ang pang-radio challenge sa mga barko ng China Coast Guard. Nakipagpulong na rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro kay U.S. National Security Advisor Mark Waltz. Ayon sa Defense Department, umaasa ang team ni Waltz na dadami pa ang mga aktibidad para sa mutual security bilang suporta sa malayang Indo-Pacific region. Batay sa ulat ng Reuters, nasa Pilipinas pa rin ang Typhoon missile system ng Amerika. Inilipat daw ito mula sa Lawag, Ilocos Norte patungo sa ibang lokasyon sa Luzon. Idineploy ito noon sa Pilipinas para sa military exercise noong 2024 at kayang magpalipad ng missile patungong China at Russia mula sa Pilipinas. Giit ng China, delikado, irresponsable at nanguudyok lang ng arms race ang pananatili ng typhoon system sa bansa. Kaugnay naman sa pulong ni Rubio at Manalo, sabi ng China walang karapatan ang Amerika na makihalo sa maritime issues ng China at Pilipinas. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Dapat daw mag-resign ng mga opisyal na hindi sang-ayon sa mga sinasabi ng Pangulo ayon kay Atty. Salvador Panelo. Ang pasaring na yan ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasunod ng sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na makikipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon ng drug war ng Duterte administration. Sabi ni Panelo, kaiba ito sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa. Sa panayam sa Reuters, sinabi ni Remulla na bukas sa pakipagtulungan ng Pilipinas sa ICC sa investigasyon sa drug war dahil may pagkukulang anya ang ating gobyerno rito. Wala pang pahayag tungkol dito si Pangulong Bongbong Marcos at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naipadala na ng Senado sa Office of the President ang kopya ng substitute bill para sa panukalang prevention of adolescent pregnancy. Tinanggal na rito ang probisyon na nagkaroon ng kontrobersyal na interpretasyon mula sa Pangulo at ilang mambabatas. May unang balita si Maki Pulido.
2017 pa lang, panahon ng 17th Congress, sinusubukan ng isabatas ang Anti-Teen Pregnancy Bill. Pumasa na ito sa Kamara nitong 19th Congress. Pero sa Senado, hindi pa umuusad ang interpellation sa plenaryo mula noong August 2024. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, i-veto niya ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 sakaling hindi amyendahan ang isang probisyon na kanyang ikinababahala. Sa original version nito, walang binabanggit tungkol sa masturbation o sexual feelings ng mga bata. Pero para sa mga kontra sa panukalang batas, ito ang kahulugan ng katagang guided by international standard na nakasulat sa panukalang batas. Kaya sa inihaing substitute bill ni Senadora Risa Ontiveros, tinanggal na ang katagang ito. Nilinaw din na 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas ang maaaring magka-access sa contraceptives kung may parental consent. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot. Naipadala na ng Senado ang kopya ng substitute bill sa Office of the President. Ayon sa Pangulo, kailangan niya muna itong basahin. Si Ontiveros naniniwalang dapat manatili sa plenaryo ang pagtalakay sa substitute bill, kahit pa 7 senador ang nag-atras ng kanilang mga pirma sa committee report. Ang committee report ay na report out na nga po sa plenary, na sponsor na po ito at inintay na lamang na ma-interpellate at ma-propose ng mga amendments. 5 session na lang ang natitira bago mag-recess ang Senado. Kaya nanghihinayang ang grupong Philippine Legislators Committee on Population and Development kung hindi ito maisasa batas bago matapos ang 19th Congress. Back to scratch na naman ang panukalang batas. Kung meron naman palang mga ganong agam-agam yung mga senators, why didn't they ask it since August na nakasalang ito? Ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang namumuno sa Project Dalisay na kontra sa Anti-Teen Pregnancy Bill. Pag-aaralan muna nila ito. Natanggal man daw kasi ang katagang international standards sa substitute bill, meron pa rin ito sa ibang ipinapanukalang batas. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Chinese New Year na sa susunod na linggo. Price check tayo sa ilang pininiwalaang pampaswerte. Sa Binondo, Maynila, narito sa unang balita live si Jomer Apresto. Jomer, pampaswerte! Igan, good morning. Ilang araw na lamang, Chinese New Year na. Ang mga bilog na prutas at mga pampaswerte tulad nito, bumabaraw ang presyo ngayong taon. Narito ang aking report. Ilang araw bago ang Chinese New Year, marami nang nagtitinda ng mga bilog na prutas at pampaswerte dito sa kahabaan ng Ongpin sa Binondo, Maynila. Tulad ni Marvin na naabutan namin habang nag-aayos ng kanyang mga panindang Chinese bamboo. Galing pa raw sila ng Quezon Province ng kanyang mga kapatid. Tuwing Chinese New Year, dumadaya kami dito. Sabi daw po ito, hagdan daw ni Buddha ang paniniwala ng Chinese. Mabibili ang kanyang Chinese bamboo sa halagang 100 pesos per bundle. Kung medyo may budget ka naman, pwede kang bumili ng mga halaman ni Marvin na nasa 800 hanggang 1,000 pesos. Kung gusto naman ay mga bilog na prutas, marami na rin ang nagtitinda niyan dito sa Binondo. Pero ang presyo nito, tumaas ba o bumaba? Bumaba yung presyo. Di katulad ng dati. Base sa presyo ng mga nagtitinda dito, kabilang sa mga bumaba ang cherry na nasa 1,000 pesos ang kilo mula sa dating 1,200 pesos. 150 pesos naman ang ibinaba ng kada kilo ng peach na nasa 500 pesos ngayon. Ang atis bumaba naman sa 1,500 pesos ang kilo mula sa dating 1,600 pesos. 50 pesos naman ang ibinaba ng kada kilo ng honeydew at dragon fruit. Kung medyo tight naman ang budget pero gusto pa rin ng pampaswerte, pwedeng bumili ng palay na may pulang ribbon na 100 pesos ang 4 na piraso. Pwede daw itong isabit sa mga pintuan para magsilbing protection charm laban sa mga negative energy. Meron din ditong pinya na nasa 150 pesos ang kada piraso, luya na nasa 200 pesos at gabi na nasa 300 pesos. Marami rin nagbebenta dito ng mga kiat-kiat tree na mabibili sa halagang 5,000 hanggang 7,000 pesos.
Igan, sabi ng ilang mga nagtitinda dito, asahan na raw na mas dadami pa ang mga nagtitinda dito habang papalapit ang Chinese New Year. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ongoing na po ang clearing operations ng MMDA. Ang lokasyon natin ngayon, Anonas, kanto ng Teresa Street, dito sa Santa Mesa, Maynila. Malapit na malapit lamang to sa Polytechnic University of the Philippines, isang napakaabala na kalye. Kaya naman isa ito sa pininteriya ng MMDA sa clearing operations ngayong umaga. Nakikita natin, hindi lamang mga illegally parked vehicles ang tinatanggal, kundi ang mga obstruction. May mga tinanggal pa nga silang nakausling bakal kanina sa daanan. Ito nakikita natin ang isa sa mga tow truck. Ayan, yung mga tinanggal na mga obstruction sa mga sidewalk. At kaugnay ng isinasagawang clearing operations, makausap po natin ngayon si Ginoong Gabriel Go, ang head ng clearing operations team ng MMDA. Sir, good morning. Good morning, Ivan. Kumusta ang unang suyod natin? Nakita natin kanina parang winalis yung mga illegally parked. Well, actually kung tutusin, itong portion of the Teresa in Anonas, this is not the first time nag-operate po tayo. A year ago, we already operated here. 2 years ago, nag-operate na rin po tayo. However, ngayong araw, kaya tayo naglunsad ng operasyon dahil meron pa rin po tayo natanggap na isang complaint, which is coming from the Presidential Complaint Center. So, what we did, nag-inspect po kami ng lugar, nakita nga natin, medyo masikip. It's a 2-lane road. And ano po to, one way in, one way out. Marami po mga obstruction, nakaparada sa gilid. May mga tindahan, they're already encroaching to the sidewalk, no? So, it's very crucial, napakahalaga po nito na ma-clear natin. Dahil unang-una, napakadaming estudyante po ang naglalakad dito, papasok sa kanilang mga eskwelahan. Napansin ko nga ako kanina, talagang busy street ito. Mukhang ito lang yung daanan pag pumapasok sila sa eskwelahan at yung iba pa mga dumadaan dito, mukhang ginagamit nito itong kalye para umiwas sa traffic sa mga main thoroughfare. Tama po kayo. Well, ang pinaka-importante po dito, yung mga bangketa po natin, yung mga sidewalk, next to the mga illegal parking. Kita naman po natin, like in this case po, this is a waiting shed na kung saan pwede po maghintay ang mga estudyante. Pero tulad na nakikita natin, nakita po natin, tambak na po. Hindi na nga po ito tambak Actually, storage na, no? Ng kung ano ng mga bagay. So, nawawala yung purpose na isang waiting shed ko ito po ay matatambakan na kung ano-ano. Ito sir, pati mga motor, hindi nyo pinatawad. Tama po kayo. Wala naman po tayong pinipili, whether it's a 2-wheel vehicle, a 4-wheel vehicle, mga obstruction, lahat po to aalisin po natin just to ensure mobility sa kalye at meron pong safe na madadaanan ng ating mga kababayan. Sir, ang problema dito, parang cat and mouse Andito tayo, malinis, maluwag. Pag-alis natin, pagtalikod natin, babalik sila. Consistency siguro ang kailangan natin. Diyan po papasok ang intensified consistency po natin. Why intensified? Ang consistency kasi pwedeng balikan yan. Yes. Next month, 2 weeks from now. Kung i-intensify po natin ito, almost every week pwede po natin ikut-ikutan po itong mga kasadang ito So that's what we want to do, no? Instill po natin yung disiplina na kahit nandito tayo or wala po tayo, alam ng ating mga kababayan na hindi pwedeng paradahan, hindi pwedeng harangan ang bangketa, definitely wala po tayong magiging problema. And of course, aside from that, yung pagkikipagtulungan ng mga iba't ibang sakay ng gobyerno at ang mga lokal na pamahalaan, it will definitely play a big part. Maraming salamat, Ginoong Gabriel Go, sir. Nakausap po natin si Ginoong Gabriel Go ng Metropolitan Manila Development Authority na nagsasagawa po ng clearing operations. Hindi lamang ito ngayong araw na to. Maraming beses na po natin ginawa to. Unfortunately, mapaulit-ulit din. Makikipagkulitan na lang tayo. Tama po. Kung makulit sila, mas makulit tayo. Mas makulit po tayo. Maraming salamat po. Mga kapuso, tandaan po natin ang sidewalk ay daanan ng mga tao. Ang mga kalsada dapat malayang nadadaanan ng mga sasakyan. Mga kapuso, yan po ang latest mula dito sa Santa Mesa, Maynila. Mula rito, may ilang pang mga pupuntiryahin na i-clear ang MMDA dyan naman sa bahagi ng Quezon City. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.